Purihin ang Panginoon mga kapatid. Tayo po ay nasa unang linggo ng month of December. Ayan. Exactly 24 days to go bago po matapos ang taon na 2025. And we have to really praise God. Thank God dahil kahit po nawawala ng tubig sa Teresa at kahit 500 lang ang ating pang-Noche Buena, ay umaapong pa rin lagi ang biyaya ng Panginoon at laging sapat po ang lahat ng mga binibigay niyan para sa bawat isa sa atin. Amen? Tayo po lahat ng tumayo. Hallelujah. Sa umagang ito, bibigyan po natin ang presensya ng ating Panginoon sa ating pagsimulan. Hindi ko po si Elder Rod na pangunahan po tayo sa panalangin sa word niya. Diyos na makapangyarihan, ulit Panginoon at ito na ang Panginoon sa iyong mga anak, isa na maghati, na mga papurit at salamat pagluwalhati sa iyong kadakilaan. At sa aming paglapit Panginoon, na o Diyos, magpatawad sa aming mga kasalanan, patuloy ka magkaloob sa amin ng pag-unawa at kahabagan. At maraming salamat Panginoon sa patuloy mong pag-ingat sa bawat isa sa amin. Yes, Lord. At nandito Panginoon muli, kami ay sama-sama at nagkakaisa na hantugan ka ng mga papulit pagsapa. At dalangin po namin na samahan mo po kami, kaya po Panginoon na maranasan ulit namin ang iyong kapangyarihan. Ayong kalawalhatian sa aming kalangitaan habang po kami ay naghatid ng mga papulit pagsapa, mga awitin sa iyo, O Diyos. At higit sa lahat, Panginoon, muli ka mahusap sa amin ang mga banal sa pamamagitan ng iyong lingkod, itatayo mo sa aming harapan. Kaya po, Panginoon, ang iyong mensahe at mga salita ay siya pagharik sa aming mga puso at sa aming mga isipan. At ayan, Panginoon, hanggang sa aming pagtatapos, Panginoon, aasahan namin, Panginoon, ang iyong pagkabas. Ito po ang kasamang dalangin sa pangalan ng Kristo namin po tagapagligtas. Amen. Jesus, dahilan ng mundo. Ang lahat ay masasaya. Jesus, kapupunin handa. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay masasabi. Ang lahat ay lulubog. Jesus, ikaw lamang ang pag-asa.
papipiliin ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila ng Panginoon. Ang lahat ay masasaya. Jesus, kapupunihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay masasabi. Ang lahat ay lulubog. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay masasaya. Jesus, papupunihan ka. Ikaw lamang ang ating pag-asa. Ang lahat ay masasabi. Ang lahat ay lulubog. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon.
Di mo inalalaan, di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Malaking ba nagmahal sa akin, nagkagulat mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Subukan o kaibigan, ako'y may nalalapitan. Ikaw ay sasang aking sabihan, di ko ako papabayaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin. Ang pag-ibig mo, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Maraming magandang sa akin, ang nagulat mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Maraming bang nagmahal sa akin, nagkatulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Subukan o kahipitan, ako ay may nalapitan. Ikaw ay sisang aking sabihan, di ko ako papabayaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, nakatulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Maraming ba nagmahal sa akin, nakatulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Panalangin ko, O Diyos, sa'yo aamin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Panalangin ko, O Diyos, sa'yo aamin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay, itaas na, kamay mo'y palatingin. Kapag ikaw, O Diyos, kaya tila. Dapat
Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory to Jesus. Tunay na ang pag-ibig ng Panginoon ang naghanap sa atin. Amen. So ang ating Panginoon, ang ating sandigan, sa ating kalungkutan, tinig lamang ang ating Panginoon ang ating hinahanap. Praise the name of Jesus. Sa mga ganito mga kapatid, ayos ko pong alalahanin natin kung paano tinupos tayo ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo sa ating mga kasalanan. Amen? Hallelujah. Marapat lamang na ang pagsamba, papuri, ay may balik natin ang ating buong puso, buong kaluluwa sa ating Panginoon. Praise the name of the Lord. Sa gitna ng bawat hamon, paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapanan mo, Diyos, tanging sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Wala hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo.
sa puso at sa langit, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan yung pag-ibig na nakita doon sa puso ko'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y naawin na walang hanggang papupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila doon sa puso ko'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y naawin na walang hanggang papupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Mamalagi sa presensya mo, natagpuan ang biglago ng pag-ibig mo. Kamay ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhati ang pangalan mo. Jesus, ako'y aawin na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Doon sa puso ko'y iyong pinalaya.
aawit na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Last week mga kapatid, meron po ako napanood na isang testimony. It's a short clip doon sa isang interview ni Lucy Cruz Valdez kay Angelo Leon. At tinanong siya ni Lucy Cruz kasi Christian na po si Angelo. Pero tinanong siya ni Lucy Cruz kung ano yung naging turning point. Bakit talagang naging tagasunod siya ng Panginoon. So, na-introduce sa kanya ang Panginoon at nung time na yon, sabi niya, nagpapasa-basa na daw siya ng Bible, umaattend ng services. Pero sabi niya, hindi pa ako masyado seryoso, kumbaga, sa pagiging Kristiyano niya. So sabi niya, one time, meron daw siya parang devotion time, quiet time sa Panginoon. Nagbabasa siya, binabasa nga daw na yung time na yun was Deuteronomy. So sabi niya, parang napaka-unexpected daw yung encounter niya sa Panginoon. Kasi sabi niya, di ba parang ang weird, Deuteronomy, ba't wala naman masyadong, parang ang hirap basahin, sabi niya. Tapos, habang nagbabasa daw siya, sabi niya, parang ako may narinig na still small voice. Tapos, sabi lang, parang ang sinasabi sa kanya, ano sumunod ka sa akin? Sabi niya, no? So, sabi niya, parang ang weird daw ng pakiramdam niya na parang gano'n yung pumapasok sa isip niya. So, sinagot naman po niya. Ang sinagot ng Panginoon sa isang tanong, sabi niya, Lord, paano ako susunod sa inyo? Sabi niya gano'n. Tapos sabi, parang may sagot din ng Panginoon sa kanya. Sabi daw ng Lord, alam mo ba anak na lahat ng klase ng trabaho sa mundo ay ginawa ko na. Sabi niya, ako ay arkitekto, hindi ako ang buong mundo. So parang nag-flash kay Angelo lahat ng mga ginawa ng Panginoon. So sabi niya, hindi naman ako nakaka-relate doon. Kasi hindi naman ako architect, hindi ako engineer, hindi ako, diba, hindi ako CPA. Sabi niya, bakit Lord, naging artista ka na ba? So parang gano'n yung katanungan niya sa isip niya. Tapos, sabi niya, sumagot din doon sa tanong ko. Sabi niya, oo. Kasi I took the role of a man. So sabi niya, hala, oo nga. So parang sabi niya, wala mo ng dahilan para hindi ako makarelate at hindi marelate ng Panginoon yung sarili niya sa akin. So yun po yung turning point niya sa kanyang buhay kung bakit na-desisyonan niya na walang dahilan para hindi completely sumunod po sa ating Panginoon. And this morning, I want to encourage each and every one of us and to remind tayo po ng mga sumusunod sa ating Panginoon na kung ano man po yung pangangailangan natin sa buhay natin is the Lord can take that role sa buhay natin. Amen? So, kailangan po natin, nangangailangan tayo ng financial resources. The Lord is our provider. Amen? So, kung tayo po ay broken-hearted with relationship or with whatever, the Lord is our comforter. Amen? Kung tayo po ay nag-aalala, the Lord is also our peace. Amen? So, kung ano man po yung pangkailangan natin sa ating mga buhay, kaya po ng Panginoon na punuan ang lahat ng yan. Ang hinihiling lang po niya sa atin
ay manatili po tayo sa walang nagpagkaya sa Kanya. Amen ba mga kapatid? Amen. Puri ng Panginoon, tayo po ay sumadalhin mo at tayo po manalangin sa ating Panginoong pagbibigay. Purihin ka, Panginoon, sinasamba ka po namin sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa bawat isa po sa amin. We thank you, Lord, for always providing for our needs. At salamat din po dahil paminsan-minsan ay pinagbibigyan mo ang mga ninanais ng aming mga puso. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na patuloy po makasunod sa inyong Panginoon ang wala pong agam-agam, na wala pong pagdadalawang isip, at ang lahat po ng mga analikong namin na handog at ikapos, mga ito, muli ay amin po itinataas at inaalay sa inyo. Lord, lahat po ng gawa ng aming mga kamay ay patuloy ko pong kasmasan at tulungan mo kami ng lahat po ng mga biyayang ito ay patuloy na magamit po namin upang ang pangalan mo ay maitaas at ang iyong pong dakilang biyaya ng kaligtasan ay maibahagi po namin sa lahat po na nangangailangan. Salamat Panginoon sa iyong papuri, pasasalamat sa umagang ito. Jesus name we pray. Amen. At sa umagang ito, tanggapin po natin ang mga gawa ng Panginoon. Huwagin po natin ang Stars Elder God. Ano na natin ang ating salamat sa Diyos sa pagkakaroon sa ating muli ang pagkakataon na tayo ay makarinig ng kanyang mga salita. Purihin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Please open your Bible In the book of Acts, chapter 4. Bubuksan po natin, babasahin natin sa talatang 13 hanggang 22. Nang makita na nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mamang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila, ay wala silang maitutol. Dadapat nang sila'y mga utusan na nilang magsilabas sa kulong, ay nangagsang-usapan na nagsasabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat tunay na ginawa sa pamamagitan nila ang humalang hayag sa lahat ng nananahan sa Jerusalem at hindi natin may kakaila. Gayon may huwag nang lalong kumalat sa bayan. Atin silang balaan na buhat kayo'y huwag na silang magsalita pa sa sino mang tao sa pangalan ito. At sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Datapot si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos, inyong katulad. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nakakita at nangarinig. At sila, nang mapagbalaan na nila, ay pinakawalan. Palibasa'y hindi nangakasumpong ng anumang bagay upang sila'y kanilang mga parusahan dahil sa bayan. Sapagkat niluluwalhati ng lahat ng mga tao ang Diyos dahil sa bagay na ginawa. Sapagkat may mahigit ng 40 taong gulang ang tao na ginawa nitong himala ng pagpapagaling. Sumandali po tayong yumuko, tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, narito naman po kami, Panginoon, sa pinakamahalagang bahagi ng aming gawain, ang pakikinig ng iyong mga banal na salita. Ama, sa oras na ito, sama-sama kaming dumudulog sa trono mo ng iyong biyaya upang ikaw ang siyang kumilos, maglagi sa taong itinayo mo sa aming harapan upang maiunawaan namin sa pamamagitan niya ang iyong mensahe para sa amin. Gamitin mo siya, Ama. Lamisan mo siya
Hayaan mo ng iyong Santong Espiritu ang siyang kumilos sa Kanya, ganon din sa bawat isang nakikinig. Buksan mo ang aming mga pagkunawa, O Diyos, ang aming mga puso sa iyong mga salita. At hayaan mo na pagpalain kami sa lahat ng aming maririnig sa umagang ito. Umaasa kami, Panginoon, sa isang matagumpay na pakikinig. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. Gusto ko mong pagkatan ng aming pangangaral, the brave and the bold and the brave Christian. Now, alam niyo mga kapatid, kung ang pag-uusapan na yung katapangan, bravery. Ito po ay isang bagay na hindi natin palagi naririnig. Sapagkat kung ang pag-uusapan ay ang mga katangian ng mga Kristiyano, agad-agad ay sasaisip natin yung pananampalataya, iisipin natin yung kaligayahan, yung pag-ibig, pagpipigil, at kabanalan, at ang mga bunga ng Espiritu Santo. Yun agad yung masasaisip natin. At tama naman kung iisipin natin yun. It would be right to do so. But, ilan kaya sa atin ang mag-iisip na banggitin yung katapangan na isali natin doon sa Christian virtues. Now, ang katapangan, mga kapatid, ay hindi na ipapakita sa pamamagitan lamang ng pakikipag-away o yung katapangan natin sa pakikipagsuntukan, marahil pakikipag-balikan. Pero sa mas malalim na kahulugan nito, mga kapatid, sa umagang ito, tatanungin ko kayo, sapat ba ang tapang mo para sa pagbabago? Sapat ba ang tapang mo para magpakumbaba? O talagang sapat yung katapangan meron ka para tumanggap sa iyong pagkakamali at humingi ng tawad? Alam niyo mga kapatid, ito po yung mga bagay na kung minsan iniisip natin ay parang walang halaga. Subalit, ang lahat na binanggit ko mga kapatid ay nangangailangan ng katapangan. Now, tayo po mga kapatid ay gustong-gusto natin yung mga kwento tungkol sa mga taong kumbaga napapaglabanan yung tao. Nagiging matapang doon sa mga taong kayang tumayo. Kayang tumayo, tindigan ang isang bagay kahit na marami ang nag-uupos. Hindi siya nakikipag-compromise. Walang compromise. At kung tayo ay mahilig manood ng mga pelikula, isa po ako doon, mahilig akong manood ng mga pelikula na nagpapakita ng mga bida na talagang matapang. Naalala ko nung kabraho na namin pag ang pelikula ni Fernando Po Jr. At siyang palabas, talagang hindi po talaga pwede hindi makapanood ng inyong lingkod. At hanggang ngayon, mga kapatid, sa totoo lang, nire-review ko pa yung mga pelikula. At sa ngayon, merong nire-remake. Kaya meron po ngayong Batang Quiapo. Alam mo yung Batang Quiapo, isa sa mga pelikula na Fernando Po Jr. yan noong araw. So nakikita dyan, pinapakita dyan kung paano ang isang tao ay pinaglalabanan yung kanyang takot at nagiging matapang siya na harapin ang lahat ng mga hamon sa kanya. At titindigan niya isang bagay
na iniisip niyang tama, titindigan niya ito at talagang gagawin niya ito kahit na marami pa ang mag-oppose sa kanya. At sa ating mga kapatid, pwede rin po natin gawin ito. At palagay ko naman, lahat sa atin ay nangangarap na talagang maging matapang na gawin ang lahat ng mga bagay na iniisip natin makakatulong sa atin o makakabuti sa atin para tayo ay tumayo para sa ating Panginoong Jesucristo. I think all Christians is dreaming of that. To be fair, to be brave enough to stand for Christ. Can you say amen? Gusto po natin maging matapang, mga kapatid. Parang gusto niyo duwag na lang tayo. Alam niyo mga kapatid, dito po sa ating binasa, mga kapatid, ang backstory nito, itong si Pedro at si Juan, nung sila ay papunta doon sa temple, meron silang napansin na isang lumpo simula sa kanyang pagkabata. At itong si Pedro ay tinignan niya yung tao at ang sabi niya doon sa tao, sapagkat marahil yung tao nakaganon sa kanya, nung tumingin siya, sabi niya, pilak at ginto ay wala ako. Pero kung ano yung nasa sa akin, yun ang ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Silver and gold, sabi niya, silver and gold have I none, but such as I have, give I thee. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. At agad-agad, yung lumpo na yon, 40 years yung lumpo, simula pagkabata. Tumayo, lumukso, lumulundag, sumabay sa kanila. Papasok ng templo na nagpupuli sa Diyos. At nang ito ay makita ng mga tao, sila ay nanggilalas. At ipinangaral ni Pedro at ni Juan ang ating Panginoong Jesucristo at ipinangaral ang pagkabuhay na maguli. At ito po ay kinatakutan ng mga rulers, ng mga Pharisees and scribes, mga elders, doon sa panahon na yun. Natakot sila sapagkat yung bayan ay sumampalataya sa kanila. Ito sa matter of fact, pagkatapos na mangyari yun ang himala, nangaral si Pedro, 5,000 souls believed on them. At dahilan dyan, nabagabag yung mga pinuno ng mga relihiyon, yung mga matatanda. At doon sa panahon na yun, hinuli nila si Pedro at si Juan. Sapagkat natatakot sila na yung mga tao ay makumberte ni Pedro at ni Juan. At kaya nga doon sa ating binasa, ay makikita natin na ang sabi doon, Acts 14:13 to 22. Ay, bakit naging look? Ayun na rin mo pala eh. Okay. Sabi rito, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila yung mga tao walang pagpinag-aralan at mga mamang, nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. So, doon sa pagkakataon na yun, hinuli talaga sila at tinanong nitong mga eskriba, sa anong kapamahalaan at anong pangalan ninyo ginamit ito? Kaya dito ay sumagot si Apostol Pedro. Sabi niya doon sa verse 9,
Sabi na, verse 8 to 9, nang magkagay si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, ay nagsabi sa kanila, kayong mga pinuno sa bayan at matatanda, kung kami sa araw na ito'y sinisiyasat tungkol sa mabuting gawa na ginawa sa isang taong may sakit, na kung sa anong paraan gumaling ito, sabi niya sa 10, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel, na sa pangalan ni Jesucristo, na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindi ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulo. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Yun po ang sagot ni Pedro doon sa mga nagtanong. Now, ang tanong mo kanina, gusto niyo ba maging matapang? Ang ating Panginoong Jesucristo, napakatapang. Can you say amen? Ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay utusan ng Panginoon, lahat ng ipinagawa, utusan ng kanyang ama, lahat ng ipinagawa ng ama ay sinunod niya. At maging hanggang sa kamatayan, siya po ay nanatiling matibay, matatag, matapang na harapin yung kamatayan. Now, dito po sa ating binasa, ay makikita po natin na si Apostol Pedro at si Juan ay naging matapang din naman. At meron po tayong matututunan dito sa bagay nito. Meron tayong makukuhang aral tungkol dun sa ipinakitang lakas ng loob at katapangan ni Pedro at ni Juan. Now, nung siya po ay siyasabi ng mga elders, ng mga rulers and elders, si Pedro at si Juan ay hindi gumamit ng anumang sandata. Wala silang ibang ginamit na sandata, kundi ang sandata na ang bawat isa sa atin ay meron din naman ito. Ano sa palagay ninyo yung mga kapatid? Meron din tayo nito na pwede na natin gamitin anytime kung gugustuhin natin. Ano yun? Yung kanilang salita. Salita lang ang ginamit ni Apostol Pedro at ni Juan. Nung sila ay kumprontahin, Peter did not mince words. So, ibig sabihin, straightway, frankly, sinagot ni Apostol Pedro yung kanilang katanungan, hindi niya sinugarko. Kumbaga, matapang siyang salitain, malinaw, walang gadol, na sinagot niya yung mga nagtatanong sa kanya. Alam niyo mga kapatid, doon sa ating binasa, makikita po natin, doon sa verse 8 to 12, that Peter, siya po ay puspos ng Espiritu Santo. Sabi doon sa 8, si Pedro na puspos ng Espiritu Santo ay nagsalita. Sabi niya, kayo ikang mga pinuno sa bayan at matatanda, kung kami sinisiyasa tungkol sa bagay nito, kung bakit ang tao ito'y pinagaling, kaninong mapamahalaan, hindi siya nagdalawang salita. Ang sabi niya, sa pangalan ni Jesucristo ay nakatinig yung inyong ipinako sa krus. Ganon kadiretso. Yung salita ni Apostol Pedro ay napakalinaw, napakaliwanag, walang gatol, hindi niya sinugarko, hindi siya natatakot. Matapang siyang salitain yun, bagamat alam natin na hinuli niya sila. At kung siya ay magsasalita ng hindi magugustuhan nung mga humuli sa kanya, it could mean his death.
Can you say amen? Pwede siyang ikulong na ng tuluyan at patayin. Lalo pa nga na noong salitain ito ni Apostol Pedro ay nakikita natin na wala siyang ibang ginamit. Sinabi lamang na yung katotohanan. At alam niyo ba na kung minsan, tayong mga tao, kahit na totoo, kung minsan tayo natatakot sabihin yun, sapagkat baka ma-offend yung kausap natin. Can you say amen? Di ba nangyayari yung bagay na yun? But then, doon na ipapakita ang katapangan natin, lalo na nga kung may magtatanong sa atin tungkol sa ating Panginoon. Sino ba yung Kristo na yan? Sino ba yung Jesus na yan? Marami na tayong narinig ng mga pangangaral. Can you say amen? Matagal na tayong nakakarinig ng iba't ibang mensahe about Jesus Christ. At alam natin yung totoo. Sinasabi ng iba, kapag narinig natin na si Jesus ay tao lang, kung minsan, sapagkat ayaw nating ma-offend, yung ating kausap, mananahimik na lang tayo, yung tao lang daw, hindi naman totoo yun. Tao nga siya, pero Diyos din. Pero hindi natin pwedeng basta salansangin yung ating kaharap dahil natatakot tayo. Baka ma-offend sa atin, baka magalit sa atin. But Peter, during that time, nung siya ay tanungin, walang gatol, agad-agad sinabi niya, at dinagdagan pa niya, yung Jesus na inyong ipinapako sa krus. Abay mabigat yun. Sapagkat ang kanyang kausap noon ay mga otoridad. Sila yung mga pinuno at sila yung mga matatanda sa iglesia. They have the authority and they can do everything. Kaya nilang gawin. Pati na yung ipapatay sila, kaya nilang gawin. But then, sabi ko nga, walang ibang ginamit si Apostol Pedro kung hindi yung kaniyang salita. Na tayong lahat ay meron din naman ito. Meron tayong kaalaman. Nagbabasa tayo ng Biblia, meron tayong kaalaman tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At doon sa mga pagkakataon na kailangan nating magsalita kung minsan nananahimik tayo. Hello? Nangyayari ba yun? But then, kung tayo ay talagang Kristiyano at gusto natin maging matapang, a bold and brave Christian, we should use our words. Spoke freely, clearly doon sa mga tao. Walang paligoy-ligoy, walang maraming palamuti. Hindi mo na kailangan gawing swabe. Kung ano yung dapat na sabihin, iisa lang ang Diyos. Di ba? Bakit may nagsasabi pa na Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo? Isa lang ang Diyos. Yun ang sabi sa Biblia. Because you know, for sure, sa ating narinig na mayroon namang talagang iisang Diyos. At walang Diyos Anak, walang Diyos Espiritu Santo. Merong Anak ng Diyos at merong Espiritu Santo. Pero kailanman hindi mo mababasa sa Biblia na binanggit dyan ang Diyos is Espiritu Santo at Diyos Anak. Magkaiba po yun. Ang meron, Diyos Ama. Naiisang Diyos at siya ay Espiritu. Kaya pag nakarinig tayo mga kapatid, sino yung namatay sa krus? Ang Diyos Anak. Mali yan. Ang namatay sa krus ay ang anak ng Diyos. Si Jesus sa kaniyang pagkatao. Sapagkat ang Diyos ay hindi namamatay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And we should be clear. Kapag meron tayong nakausap na gano'n, huwag ka nang mag-alala, huwag kang matakot. Sabihin mo yung totoo sapagkat yun ang salita. At alam niyo ba, na itong si Apostol Pedro, doon sa kaniyang salita,
Idinagdag niya pa sa kanyang salita yung nakasulat sa lumang tipan. Ano ang sabi doon sa nakasulat sa lumang tipan? Psalms 118, verse 22. Sabi diyan, ang bato na itinakwil ng nagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Yun ang sabi niya. Yun ang paliwanag niya doon sa mga tao. Sabi niya, kung kami sinisiyasat ka tungkol sa bagay na ito, kung sa anong paraan gumaling ito, sabi niya doon sa 10, sa pangalan ni Jesucristo na taga-Nazaret na inyong ipinako sa krus. O tignan niyo, inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay dahil sa Kanya ay nakatindig ang tao ito sa inyong harap na walang sakit. Tapos idinagdag niya, sabi niya, kinote niya yung Psalms 118 verse 22. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulo. Mabigat po yun. Kung doon sa pagkakataon na yun, ay ipamumukha mo doon sa mga nagtatanong sa iyo, the rulers and the elders of the church, ipapamukha mo sa kanila na sila yung nagpapako doon sa ating Panginoong Jesucristo, abay, kailangan mo talagang maging matapang para sa detalye niya. At dito ay pinakita ni Apostol Pedro at ni Apostol Juan ang kanilang katapangan. Hindi sila nagpaligoy-ligoy. Kumbaga, sabi nga, sa wikang English nga, that's means word. Means words, ibig sabihin, kumbaga, pagagandahin mo o gagawin mo suwabe para hindi maging offensive dun sa kausap mo. But then, hindi. Direktamente, sinabi ni Apostol Pedro, because he has the word. Nasa kanya yung salita. At dito, sa isang aspeto, yun po ang unang aspeto na makikita natin dito, na itong si Pedro at si Juan, wala silang ibang ginamit, kundi yung kanilang nalalaman. Sinalita nila yung kanilang nalalaman. Na, pagkatapos noon, ang isa pang aspeto nito, kung babasahin natin yung verse 13, sabi rito, nang makita nga nila ang katapangan, o nakita ng mga tao ang katapangan ni Pedro at ni Juan, paano nila nakita? At pagkatalastas nila na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila. So dito, makikita po natin dito na kung bakit itong mga taong ito ay nagulat sa katapangan ni Pedro, sapagkat itong si Pedro at si Juan, para sa kanila, ay mga mangmang at walang mga pinag-aralan. Now, hindi po nangangahulugan yun. Ito pong kamangmanga na ginamit dito ay hindi nangangahulugan na talagang hindi nag-aral si Pedro at si Juan. Yung hindi siya parang illiterate. Hindi po ganun ang ibig sabihin dito. Ang binabanggit dito na sila ay mangmang at walang pinag-aralan ay kumpara doon sa kanila. Sapagkat sila, itong si Pedro at si Juan, ay hindi naman, hindi sila nag-aral ng mga batas. Sila ay hindi mga Levita. They were laymen. Hindi sila mga saserdote. Hindi sila mga pari. Pero nagsasalita sila ng tungkol sa salita ng Diyos. So meron din kaalaman si Pedro at si Juan. Kaya nga i-note yung Psalms 118 verse 22. Kaya nga gulat itong mga Levita at yung mga nagulat yung mga saserdote, yung mga matatanda, wala naman yung itong pinag-aralan. So, makikita natin mga kapatid na talagang kapag meron kang salita, ito ang isang bagay na magagamit mo. Hindi pinag-uusapan dito kung ikaw ay pari, o kung ikaw ay pastor, o kung ikaw ay namumuno ng isang sekta ng relihiyon. Kapag merong salita ng Diyos
narinig mo, nabasa mo, at nauunawaan mo, pwede mo itong gamitin para ipakita doon sa mga tao ang kanilang mga kamalian. Hello? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, in Acts chapter 4, verse 29 to 31, sabi dito, at ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga balak at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na salitain ng iyong salita ng buong katapangan. Samantalang iyong iniuunat ang iyong kamay upang magpagaling at upang mangyari naman ang mga tanda at mga kababalaghan sa pangalan ng iyong banal na si Jesus. At nang sila'y makapanalangin na, ay nayani ang dakong pinagkakatipunan nila. At nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Ano ang mapapansin natin dito, mga kapatid? Doon sa kwento, this was after the release of Peter and John. Sila'y pinakawalan. Pero tandaan natin na doon sa ating binasa, bago sila pinakawalan, nag-usap yung mga matatanda, yung mga eskriba, yung mga fariseo, nag-usap-usap sila. Anong gagawin natin dito sa mga taong ito? Nung siya sa atin, sa anong paraan mo ginagawa ito? Sinabi ni Pedro, sa pangalan ni Jesucristo na inyong ipinako sa krus, sa inyong bato na itinakwil na naging bato sa panulong. So yung mga matatanda, yung mga rulers na yun, yung mga namumuno, nag-usap-usap sila. Anong gagawin natin dito sa mga taong ito? Wala naman tayong nakikita kamalian. Sapagkat nakita natin yung himala. Kitang-kita natin yung tao. Kasama natin ngayon yung taong pinagaling. So, totoo yung kanilang sinasabi. Pero dahilan sa natatakot itong mga pinuno ng relihiyon na ito at yung mga matatanda, sapagkat alam na natin na mayroon ng 5,000 na naniwala, natatakot sila na madagdagan pa. So, sabi nila, balaan na lang natin sila. Ano yung sabihin balaan? Pagbawalan na lamang natin sila na huwag nang magsalita tungkol sa pangalan ito. So, pinalaya si Pedro at si Juan. At si Pedro at si Juan, sa kanilang excitement, very excited sila. Ibinalita sa kanilang mga kapatid, parang ganito yung Panginoon, alam niyo ba? Pinakulong kami. Hinuli kami. At tinatanong, ganito ang nangyari. Mayroong isang pulubi na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan namin. Sa pamamagitan lamang na pagbanggit namin sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, gumaling yung tao. At ikinulong kami. At pagkatapos, ang sabi sa amin, huwag na kami magsasalita dito. Alam niyo, sagot ni Apostol Pedro at Juan. Ang sabi niya, kung susundin namin kayo kaysa sa Diyos, abay, hatulan niyo na lang kami. Di ba? Inyo kami hatulan. Pero hindi namin salitain yung aming nakita at aming narinig. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Because Peter and John was convinced, they are really convinced na makapangyarihan yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang sabi niya doon sa verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay dito sa lupa, sa silong ng langit, na sukat natin ikaligtas. Peter was so firm about it nung salitain niya yun. Kaya nga, ang sabi niya, kung hindi namin ito sasalitain, hatulan niyo kami. Bahala na kayo kung anong gagawin.
doon? Doon sa katapangan ni Pedro at ni Juan? Dalawang bagay. They were clear in the face of fear. Maliwanag sa kanila kahit doon sa harap ng, kahit na mayroong pagkatakot, maliwanag pa rin nilang sinalita yung dapat salitain. At pangalawa, sumunod sila sa ating Panginoon, no matter the cost. Ano man maging ito ay maging dahilan ng kanilang buhay, hindi po sila natakot. Yun po ang ipinakita ni Pedro at ni Juan. Peter was bold enough to say those things. Di ba? Kinote pa nga niya yan eh. Nag-quote pa siya. Hanggang doon sa verse 12. Sapagkat nais ng Diyos na tayo sa ating pagsasalita, sa ating pag-witness sa ating Panginoong Jesucristo, ay dapat maging malinaw tayo. Maliwanag doon sa ating mga kausap. Hindi natin isi-sugarcoat yung ating mga sasalitain direktamente. Masaktan na kung masasaktan. Kaya kung minsan, hindi ko alam kung may na-offend sa akin, kapag sinabi ko, kapag ikaw ay nabautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, naligo ka lang. Walang kapangyarihan. Kailangan sa pangalan ni Jesucristo. Because one Lord, one faith, one baptism. Masaktan na kung sino masasaktan. But we have to be clear on that. We have to be brave enough to speak for the truth. Amen? Sapagkat ito ay para sa kaligtasan ng kaluluwa. Amen? At ganoon po ang ginawa ni Pedro at Juan. Ay doon sa pagkakataon na yun, pwede silang mamatay. But then, sumunod sila sa ating Panginoon. At yun po ang pinaka-mahalaga na maunawaan natin sa umagang ito. Na tayo, para maipakita natin na talagang tayo ay matapang, salitain natin yung nararapat. Sabihin natin yung katotohanan at sumunod tayo sa ating Panginoon. Ano man ang stand for what is right, no matter what. Ano man ang mangyari, tatayuan mo yung totoo. Huwag kang matakot. At alam niyo ang ginawa? Siguro kung kayo si Pedro at si Juan, na binalaan kayo, na huwag na magsalita noon, binalita mo doon sa mga ating mga kapatid, ipanalangin natin na sana huwag kaming patayin sapagkat mayroong banta sa amin, yung mga elders. Sana magbago yung kanilang isip, pwede magsama-sama tayo sa panalangin para huwag nilang gawin yung bagay niyo. Pero alam niyo ba kung ano ang pinanalangin ni Pedro at ni Juan? Sama-sama sila. Nanalangin sila na sila'y maging matapang, na silitain ang katotohanan. Yun ang kanilang ipinanalangin. At pagkatapos na sila'y makapanalangin, sila ay napuspos ng Espiritu Santo at sinalita nila ng may katapangan ang salita ng Diyos. Para natin ang ating Panginoon. Now, si Pedro at si Juan sumunod sa Diyos. Kahit na ito ay manghulugan ng kanilang kamatayan. Alam niyo, nire-require tayo ng Diyos ng absolute obedience. Naniniwala ba kayo doon? Nais ng Diyos ng absolute obedience. Sa bagay na yan, makikita natin na itong si Pedro at si Juan, alam nila ang salita ng Diyos. At naniniwala ako na alam nila yung sinabi ng ating Panginoon in the book of Romans chapter 13, verses 1 and 2. Anong sabi ng ating Panginoon? Sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Sabi niya, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan
Sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihan niya ay hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahadulan sa kanilang sarili. Naniniwala ako mga kapatid na alam ito ni Pedro at ni Juan na kinakailangan silang magpasubject sa authorities. But then, alam din ni Apostol Pedro at ni Apostol Juan that God is the highest authority. Can you say amen? At kapag pagdating sa pagsunod, kapag ang iniutos sa atin ng mga namumuno o ng mga nakatataas sa atin ay sasalangsang sa kautusan ng Diyos, yung kautusan ng Diyos ang dapat masunod at hindi yung sa mga namumuno, sapagkat ang Diyos ang pinakamataas sa lahat. Alam niyo mga kapatid, naalala ko ng araw. Ito po ay totoong nangyari. Bagamat yung nagpatotoo nito, ngayon ay namamayapa na. Pareho. Mag-asawa, pareho na silang namamayapa. Nandito ba siya? Wala rito yung kanyang anak. Alam niyo ba mga kapatid na si Sister Pina, nung araw, nung siya ay tumanggap sa Panginoon, pinagbabawalan siya ng pangalan ni Brother Richie. Pinagbabawalan siya ni Brother Richie na dumalo sa gawain. Nagagalit siya kung minsan pinagsasarhan ng pintuan pagka si Sister Pina ay nagalit sa gawain. Pero nananatili si Sister Pina ang dumadalo sa gawain. Sapagkat nasa kanya yung pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Alam niyo ang ginawa ni si Brother Richie? Tinutukan siya ng balisong. Pinapamili siya. Ano? Si Jesus o ako? Alam niyo ang sagot ni Sister Pina? Huwag mo akong papamiliin dahil pipiliin ko ang Diyos kaysa sa iyo. Kaya niyo yun? O sa mga may asawa rito, pag tinutukan ka ng balisong ng asawa mo, dadalo ka? O dito ka lang sa bahay? Uy, ikaw naman, dito na lang. Diba? But then, si Sister Pina, huwag mo akong papamiliin dahil pipiliin ko ang Diyos kaysa sa iyo. At alam nyo, ang nangyari after that, si Brother Richie tumanggap din sa Panginoon niyo. Tumanggap yun. Kaya makikita po natin mga kapatid na kapag doon sa mga pagkakataon na tayo ay mamimili kung sino ang susundin, ang batas ng tao o ang batas ng Diyos, pipiliin natin ang batas ng Diyos. Huwag nawang mangyari na talagang matuloy na ang divorce ay dito gawing legal dito sa Pilipinas. Sapagkat malaking problema po sa inyong likod yun bilang namumuno na reliyon. At hindi ko pwedeng ituro sa ating mga miyembro na pwede na kayong makipag-divorce dahil legal na. No! Because the law of God is absolute. And our obedience to God should be absolute obedience. No matter what, maging ito ay maging dahilan ng ating kamatayan, katulad ni Pedro at ni Juan.
Alam niyo mga kapatid, isa ang napansin ko rito mga kapatid, na nakita ng mga elders and rulers doon sa kanilang salita, doon sa verse 13, sabi rito, sabi rito, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas nila na sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga mama, nagtaka sila. At napagkilala nila, yan ang sabi rito, naunawaan nila, yan ang sabi, napagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Anong ibig sabihin noon? If we will spend more time with Jesus, if we will spend more time in prayer and in His words, mga kapatid, magiging matapang talaga tayo. Sapagkat itong si Pedro at si Juan, doon sa dahilan sa sila ay nakakasama ni Jesus, napagkilala ng mga elders and rulers na sila ay nakasama ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nila, ang sabi doon sa verse 20, hindi namin pwedeng hindi salitain yung aming nakita at aming narinig. Ibig sabihin, marami silang natutunan sa ating Panginoong Jesucristo. Marami silang nakita at marami silang narinig. Nakita nila ang ating Panginoong Jesucristo na talaga nagpagaling ng maraming mga may sakit. Marami silang narinig ng mga pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo kanila. Just the same, tayo mga kapatid ay marami nang narinig ng mga pangangaral. And if we will spend more time hearing the Word of God, if we will spend more time in prayer, naniniwala ako mga kapatid, that the bravery and the boldness that Peter and John displayed, maipapakita rin po natin. Sapagkat sa atin mga kapatid, kapag tayo ay nananatiling naggugugol tayo ng panahon sa ating Panginoong Jesucristo, darating ang oras mga kapatid na hindi tayo magiging church goer lang. Amen. Sapagkat makikita ng mga tao yung kaibahan sa'yo. Makikita sa atin, sa ating bawat isa sa atin, yung mga katangian na meron ang ating Panginoong Jesucristo. If we will spend more time with Him. Can you say amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Masasabi nila na itong taong ito ay isang Kristiyano. Dahil, sabi nga, magliliwanag sa atin ang ilaw ng ating Panginoong Jesucristo. Ay kaya lang naman hindi nagliliwanag kasi yung iba sa atin parang siputin. Sumipot dili. Siputin mo man o di siputin, siya pa rin siputin. Kaya hindi sumisipot. Parang si Islam, lulubo, lilitaw. Pero kung tayo ay tuloy-tuloy, ang sabi doon sa ating awit, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy na pagpapala. O pati pagpapala, tuloy-tuloy. Kaya nabibimbing yung pagpapala kasi lulubog, lilitaw. Kaya yung pagpapala rin, lulubog, lilitaw rin. Hindi tuloy-tuloy. Hindi tayo magiging matama. Kung minsan yung iba sa atin, naduduwag magpatuloy dahilan sa mga pasakit na nangyayari sa kanyang buhay. Amen? Alam niyo ba mga kapatid? Iniisip nila na kailangan ko munang harapin dito bago ako dumalo sa gawain. Ang nangyayari, wala rin namang nangyayari doon sa kanyang pagharap. Hindi rin nasusolve yung problema. Naroon pa rin. Ang nangyayari, nawala na, hindi nasolve ang problema, nawala pa sa Panginoon. Doble-dobleng kalugihan.
Samantalang kung magpapatuloy at tuloy-tuloy, alam niyo ba, magiging matapang na harapin ang lahat ng mga problema sa buhay, makapaglingkod lamang sa Panginoon, magiging matapang na sundin ang kalooban ng Diyos. Alam niyo ba na ito ang isang paraan para hindi ka pausahan doon sa impyerno? Alam niyo ba na yung mga duwag, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asupre? Alam niyo ba yun? Revelations chapter 21, verse 8. At dito ko po tatapusin ang aking pangangalan. Sabi dito, inuna yan eh. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapi, sa mga manggagaway. Ano yung manggagaway? Mangululam. Yan. Sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. O yan. Ano ba yung Diyos-Diyosan? Yung parang Diyos, pero hindi naman talaga Diyos. O, Diyos-Diyosan. At sa lahat ng mga sinungaling. Yan. Ang magkakasama pala diyan sa dagat-dagat ng apoy, yung mga duwag, yung mga sinungaling, yung nagtatapang-tapangan, yung pala naman yung duwag. O, di ba? Sinasabi, Kristyano ako! Pero pagka nahagupit ng kaunti, ayoko na. O, ito wag na eh. Yan. Ang kanilang bahagi ay saan? Sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kung mayroong pangalawang buhay, mayroong buhay na walang hanggan, mayroon din pong walang hanggang kamatayan. At yan po yung dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre. Kaya ngayon mga kapatid, magiging matapang ka na aminin na isa kang Kristiyano. Alam niyo ba na mayroong mga tao talaga, lalo na yung mga baguhan, ayaw nilang aaminin na sila yung mga Christian. Christian ka ba? Hindi. Maatin lang ako dyan sa ayaw aminin. Bakit? Natatakot eh. Natatakot na outcast. Ano? Natatakot bang ma-ridicule, mapintasan. Uy, praise the Lord, hallelujah ka pala. Diba? Ganyan kasi yung mga ikaw pala, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Ayaw natin makantsawan. Dahil kung minsan, yung barkada natin, huwag na natin isama yan. Ano yan eh? Ang batuin yan eh. Praise the Lord, hallelujah yan. Hindi pwede yan dito sa atin. Ayun. Ay sapagkat, yun nga yung sinasabi ko kanina, takot ka sa pagbabago. Hindi ka sapat ang tapang mo para doon sa pagbabago. Pero kung talagang matapang ka, madali mo amin, Kristiyano ka, oo, tumanggap ako sa Panginoon. At ngayon ay pinipilit kong maging tunay at maging matapat sa Kanya. Walang katol. Hindi mo isusugar ko. Hindi yung umaatid-atid lang. Ayaw pang aminin na Kristiyano. Nakakalungkot mga kapatid. Pagkatapos ito pa, mayroong papapa na request lang naman namin, ikaw na. Di ba? Dapat tayo, pagka tayo na request na mag-pray, gawin natin yung privilege. Dahil tayo, ang ating panalangin nagagaling sa puso. Ang ating panalangin ay yung galing sa puso na isinasalita ng ating mga bibig. Hindi katulad ng panalangin na paulit-ulit na kami sa
konsulte na kung minsan mali. meron kaming mga kasamahan sa paglalaro ng badminton. Grupo po yun ng mga hindi na masyadong bata. Mga senior na yun. Lahat. Halos. Pag nagkakain na kami, may nananalangin doon. English na. English. Yung panalangin ng mga Katoliko na English, bless this, Bless this, O Lord, and this thy gifts, which we are about to receive from thy bounty. Sabi niya nung siya'y nananalangin, ganito. Bless us, O Lord, in which thy gift, sabi niya, in which thy gift, that we are about to receive from thy bounty. Amen. Sabi ko, ano yan? O diba? Kung bakit ganon, wala kasi sa puso. Now, hindi ko po, ito po yung sinasabi ko. Hindi ko po sila niloloko, hindi. Ang gusto kong bigyan ng diin na ang panalangin dapat galing sa puso. Hindi kinakabisa. Kaya nga miski mali-mali na, paano yung pinagsasasabi dito? Bless this, O Lord, in which thy gift. Ano in which thy gift? That we receive from thy bounty. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kami ni Sister Ray, nando kami sa likod, nangingiti kami. Sabi ni Sister Ray, narinig mo. Ako'y ang alin? Yung prayer. Kaya hindi ko naiintindihan si Sister Ray, sabi niya, ganito, ha? Kasi kami soke. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Kung kayo'y mananalangin, huwag kayong katulad ng mga mapagtayong babaw na nananalangin ng paulit-ulit. Ngayon, kung kayo mananalangin, pumunta kayo sa inyong closet at manalangin kayo ng lihim, ang sabi. At ang Panginoon ay sasagutin kayo ng lihim. Now, ang binibigyan lang ng diin ng Diyos doon, na ang ating pananalangin ay dapat talagang taus-puso sa ating Panginoon. Hindi yung kinakabisa na. At marami sa atin na Kristiyano na, pag naatasan manalangin, nahihiya. Taas ang kamay na nakaranas dito nung kayo bagong Kristiyano, na kayo yung papapag-prayer, parang nahihiya kayo manalangin. Parang wala naman. Salamat sa Panginoon. Pero ako, naranasan ko rin yan. Lalo na doon, ang inyong likod ay hindi naman talaga bad boy po kasi ang inyong likod Sa totoo lang, naked. Sabihin niyo yung bisyo, pwera droga, wala po ako niyan. Pero naranasan ko po lahat siya. At syempre, marami akong barkada, marami akong grupo. Ang tawag ka sa akin nung ako'y ahente pa si Father Gayo Yan, si Father Gayo. At nung mga panahon na yun, mga kapatid, ang inyong lingkod ay malahininga. Bakit malahininga? Pag linggo, nasa gawain. Pag Lunes, nasa barkada. Nasaan ako? Ay, alam niyo na yung barkada ng mga ahente kung saan-saan, pagkatapos kung saan-saan, inuman, diba, nasa pagkaisindi. Kaya lahat naranasan ko po yan. At yun nga yung sinasabi ko, mga kapatid, ito po yung pinagmamalaki ko sa Diyos. Ang Diyos talaga ang gumawa ng paraan para sa inyong lingkod. Siya yung nag-convict sa akin. Naalala ko mo? Nandun kami sa isang
Sa isang patay sindi na lugar, mayroong gaganon-ganon doon sa harap. Habang kami ay naririto at may hawak na mga bote, hindi ko malaman kung bakit nakatingin ako doon sa umiinda-indayan mo yun. Wala na akong makitang interes. Ano kaya itong nararamdaman ko nito? Pagkatapos ang nasa isip ko na ay, ano kaya kinakain ng aking, kasi sarap ng pulutan namin. Ano kaya iniulam ng aking mga anak sa bahay? Ano kaya ang kanilang kinain? Dumating yun sa punto na yun. And I know that the Holy Spirit is really talking to me. From then on, unti-unti na po akong umalas. Unti-unti. Sapagkat nangungusap na ang Panginoon. Hanggang sa dumating ang panahon na nagpasya na talaga akong mag-resign na lang. At mag-taxi na lang. Ako yung boss, wala na ako. Dahil sa nakukonfig na rin ako, dahil ang pag ikaw ay ahente, sinungaling kayo. Hindi naman lahat ng ahente, hindi ko naman nila lahat. Pero noong ako ay ahente, maraming beses na ako'y nagsisinungaling sa aking customer para na makabenta. At ang mahirap nito, ang ibinibenta ko ay tawag dito, mga medical supplies and equipments na ito'y ginagamit ng mga may sakit. Kaya pag kayo nagkakasakit at yung mga sinisingil sa inyo ng mga supplies, mga karayong, yung mga catheters and everything ay mahal, kasalanan po yan ng mga ahente. Sa totoo lang. Kasi may patong. Mahal ang benta. Mamahalan nila ang benta kasi lalagyan nila yung mga tao dyan sa paning-paning, lalo na sa gobyerno. 20%, ilalagay mo. Saan ipapatong yun? Di sa presyo ng karayong, sa presyo ng... sino ang magsasabi? Mga tao. Dumating na po yung conviction talaga sa akin. Kaya nga sabi ko, hindi po ako ang Diyos talaga lahat. By the grace of God, lahat yun ipinahandang ng Panginoon sa akin. Parang hindi na tama itong ginagawa ko. At yun nga, from then on, tuloy-tuloy, salamat sa Panginoon. Kaya noong mga panahon na yan, pagka yung mayroon ng may magpe-pray, medyo tatalikod ako, baka matawag ako. Baka matawag ako. Kasi naano ko nagigilty ako. Nagigilty ako ng mga panahon na yun. Kaya sabi ko nga, naranasan ko rin yun na maging sa pananalangin, naduduwa. Naduduwa. Kasi mayroong guilt. Salamat sa Panginoon. Yung iba naman pala dito, hindi. Ngayon, ang tanong ko sa inyo ngayon, sapat ba ang inyong katapangan para pasanin ang inyong cross araw-araw bilang Kristiyano? Pinangaral na po sa atin ni Brother God. Diba? We should carry our cross daily. And the bold and the brave Christian is always ready to do that. Amen? Pasalin ang cross araw-araw at sumunod sa Panginoon. Amen? Ito lang pagdalo, cross sa atin yan Diba? Kung araw ng linggo, cross yan. Kung hindi mo papasalin, masarap na mahinga sa bahay. O lalo ngayon, dire-diretso ito. Kumbaga, abutin tayo rito ng, hindi naman abutin lang ng after 12. Pinakamatagal hanggang alauna nga lang kung ikaw ay nagugutom, konting tiis lang. Yun yung cross na papasalin mo ngayong araw ng linggo. Are you ready to do that? Para kakaunti. Yung iba gutom na gusto na kumain. Okay.
So, yung mga krus natin, ito lang, pakikinig ng salita ng Diyos, krus din yan. Bakit hindi? Krus yan. Pag ikaw ay inaantok, di ba? Para kasi Mr. Bean, dapat lagyan mo ng toothpick yung talukap dito para hindi, di ba? Para hindi bumagsak yung mata mo. Yun yung cross na kailangan mong pakasanin kapag antok ka at nasa gawain ka. Di ba? Ito ang pagdalo sa gawain, talagang hindi naman madali. Kay brother yun, huwag mo sabihin hindi cross yan. Manggagaling ka pa ng Nueva Ecija. Anong oras ka gigising? Para bumiyahin. Kung hindi papasanin ni brother Eugene yan, si brother Eugene, bisitang makangaral na lang. Kasi, pag naka-schedule siya, saka lang siya pupunta. Nasita ko yan nun sinita ko talaga yan. Nung nagsisimula po tayo ng gawain, si brother Eugene, pag schedule ng kanyang preaching, present. Pero pag hindi na siya schedule, absent na. Ano sabi ko sa kanya? Brother Eugene, pinaganda ko naman. Sabi ko, tayo yung inaasahan, tinitingnan tayo ng mga tao. Hindi pwedeng bisita kang mga ngaral. Kahit hindi ikaw ang nangangaral, dapat present ka. Alam kong malayo. Sabi ko sa kanya, ano ba yung pwedeng itulong ng iglesia sa iyo para magawa mo? Malaki ang gastos Sipin ninyo, magbabayad, magagasolina ka, magtotol ka. Simula, Nueva Ecija patungo rito. Lalo ngayon, mas malayo rito. Dati, Mandaluyong lang. But then, ang Panginoon natin hindi natutulog yan. And He can provide for everything para sa atin lahat. At alam niyo ba, pagkatapos na gawin ni Brother Eugene yun, tuloy-tuloy ang pagpapala. Ayan, si Brother Eugene nakatayo. At siya ang makakapagpatunay. Sapagkat before, si Brother Eugene, doon sa ating pinanggalingan, bisita lang na mangangaral. Present lang pag siya ang mangangaral. Pero pag hindi siya nangangaral, absent na. Yung kanyang ties, laging present. Doon lang naman na-interesado yung pinanggalingan sa akin. Kaya hindi siya sinisita. Pasensya na. Hindi pwede sa atin. Diba? Kaya nga, pinipilit natin mga kapatid, we always carry our cross in attending the church. Kahit na anong layo, kahit na anong hirap, yun yung cross natin to obey Christ. To follow Christ, no matter what the cost. Amen? Dapat tayo maging matapang. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Hingin natin ang kapatawaran na sa ating mga pagtutulog sa Kanya. Pati na yung naranasan natin pagkatuwa sa mga nakaraang panahon. I know, in one way or the other, naranasan natin yan. Hallelujah. Hindi tayo
tayo naging matapang para magpakumbaba. Nananatili pa rin yung ating pride, yung ating pagmamataas. Hallelujah. At kung minsan, hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos para sa atin. But then our God, siya ay tapat sa atin. Wala tayong kailangan kung hindi ang pagkumbaba lamang sa Kanya. Aminin yung lahat ng ating kagugulan. At gagawin niya ang tayong karapat-dapat. Muli niya tayong gagawin dapat sa Kanya. Hallelujah. Hindi siya kailanman nagkulang sa atin. Hindi siya kulang ng pagpamahalan. Gumagamit siya ng mga tao, ng mga mahaharap, ng kanyang mga salita. Sa mga awit na inaawit natin, ipinaalam ng Diyos na siya ay nakita, siya ay tapat. Kailanman hindi siya nagbabago. Walang problema kung hindi kaya